5 milyong piso ang net profit sa loob ng 3 taon. Ang usapan natin ay hati tayo sa 2. Tapos 1,000 lang ang ibibigay mo sa akin. Naku, malaki na ang 1,000. Kasya na yan para bumili ng ilang piraso ng black and white na D. Milan. Tumahimik ka nga muna dyan. Bakit may mali ba sa sinabi ko? Taga-kumpuni lang naman siya ng Zizi. Aasa ka pa ba na bibigyan ka ng pera ng amo mo? Jayang Nye, kunin mo na ito. Sasabihin sa iyo ni Tito ang totoo. Itong trabaho sa pag-aayos ng mga appliances ay pagpapalit lang naman ng fuse, pag-solder ng kapasitor, at pagpunas-punas sa circuit board. Kahit sinong graduate ng vocational school kayang gawin yan. Bata ka pa. Kunin mo ang pera at magbakasali ka sa labas. Huwag kang magkulong dito sa likod ng department store. Walang patutunguhan iyan. Tito, hindi ganyan ang usapan natin noon. Sabi mo ikaw ang bahala sa pwesto. At ako naman sa galing ko. Na sa akin ang kalahati ng singlong. Sinabi mo pang pagkatapos ng 3 taon ay hati tayo sa kita. Huwag mo nang banggitin yan sa ipadala sa akin. Noong una ang mga magulang mo pa ang lumuhod sa tapat ng bahay ko para magmakaawa. Nagmamakaawang kukupin ko ang isang walang kwentang tulad mo. Kung hindi dahil doon akala mo ba kung sino ka? Itong pwesto ay sa akin kay Chen Guangde. Nabinuo ko mula sa simula gamit ang sarili kong kamay. Isa ka lang namang tagabantay na. Aso, 1,000 para sa 3 taon. Ay sapat na sapat na. Sapat na sapat. Jayang Nye. Huwag kang umasta na parang ikaw ang pinakanaapi. Tindahan ko ang singlong. Ako ang nagrerenta ng pwestong ito sa department store. Si Chen Guangde lang ang kilala ng mga supplier. Ang tinitingnan ng mga customer pagpasok ay ang karatula ng singlong. Hindi ang mukha mo, Jayang Nye. Kung wala ang pangalan ko, kahit gaano ka pa kagaling, magiging taga-repair ka lang ng radyo sa tabi ng daan. Tama si Boss Chen. Ang mga may kasanayang tulad natin ay mapalad na kung may makakain pa. Heto ang 1,000 piso, kunin mo. Simula sa araw na ito, huwag mo nang babanggitin ang tungkol sa parte natin sa kita. CJ. Ganyan nga. Sana ganyan ka nakatino noon pa. Mas madali sana ang lahat para sa atin. Iyong imported na Panasonic Color GE sa likod. Kukunin na ng customer mamayang hapon. Tingnan mo ulit doon. Huwag mong iantala ang pag-deliver ko. Kuya Guangde, napakasunurin talaga ng pamangkin mo na yan. Huwag ka nang magbagal-bagal. Nakaharang sa daan iyong mga lumang refrigerator sa likod. Ilabas mo na agad ang mga yan. Huwag kang magtamad-tamaran. Kung nakakapagtrabaho pa kayo dito sa Xinglong ngayon, dapat lang na matuto kayong magpasalamat. Mag-ingat ka nga kapag nasira mo ang refrigerator. Ang pamilya nyo, hindi kayang magbayad niyan. 5 milyong piso ang netong kita sa loob ng 3 taon. Tapos 1,000 piso lang ang ibibigay niya sa akin. Nagpakuba sa trabaho ang mga magulang ko sa tindahan niya. Pero kahit isang magandang salita ay wala kaming narinig. At dahil hindi niya tayo itinuturing na tao, hindi na ako magtatrabaho sa tindahang ito. Magtatrabaho na lang ako para sa sarili ko. Ay ye! Bakit ngayon ka lang nakauwi? Bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari ba sa tindahan? Maayos lang po ako. Naibigay na po ang parte natin sa kita. Magkano? Naibigay na. 1,000. Magkano? 1,000. 5 milyong piso ang kita. Tapos 1,000 lang ang ibinigay niya sa iyo. Opo. Sabi niya, sa kanya raw ang singlong. Taga-kumpuni lang daw ako ng mga makina. Hindi ba ang usapan ay kalahati kami? 3 taon kang hindi sumahod. Nangangatog at sugat-sugat na ang mga kamay mo sa lamig pero nagre-repair ka pa rin ng color TV. Hating gabi na nga pero nagmamadali ka pa ring mag-ayos ng freezer para sa pabrika ng pagkain. Yung kasalanan ng anak niya ikaw pa ang nagbayad. Tapos sa huli 1,000 lang ang nakuha mo. Ayoko na. Umalis na ako sa Xinglong. Mabuti naman at umalis ka. Mas mabuti pang huwag ka nang manatili sa ganyang lugar. Pero paano ka na niyan? Gusto kong magtayo ng sarili kong shop. May mga gamit pa naman ako. Bibili na lang ako ng ilang madalas gamiting piyesa. Magsisimula muna ako sa maliliit na trabaho. Hindi muna ako magpapagawa ng singboard. Bibili muna ako ng pulang papel. Susulatan ko na lang ng ilang salita. Anong isusulat mo? Pagawaan ng appliances ni Jayang Ye. Walang bayad kapag hindi na ayos. Ibabalik ang mga lumang piyesa sa harap ninyo. Kung ano lang ang sira yun lang ang aayusin. Malinaw at tapat ang presyo. Ay ye, hindi ganyan kadaling magtayo ng negosyo, hindi sapat na mailamesa ka lang para magkaroon ng customer. Ang mga tao sa department store ay nandoon lahat sa tito mo. Nasa tito mo rin ang numero ng mga lumang suki. Kilala rin siya ng mga supplier ng piyesa. Mag-isa kang lalabas. Wala ka man lang kahit sariling pwesto. Hoy, matanda ka. Manahimik ka na nga lang. Ay ye, suportado ka ni nanay.
May 23,000 pa tayo rito. Gagamitin sana natin yan para sa kasal mo. At mayroon din itong pilak na pulseras. Isanla mo muna ito. Nay, huwag nating galawin ang pulseras. Kasya na ang pera. Bumili muna ng segunda manong soldering station at multimeter. Saka na muna yung identifier. Mga karaniwang kapasitor. Mga fuse. Mga socket ng tubo. Mga relay. Mga thermostat. At saka ilang lumang circuit board. Kuya Guangde. Jiang Ye, umalis talaga siya ng ganoon na lang. Di umalis siya. Sino tinatakot niya? Malalaman din niya kapag nagutom siya ng 2 araw. Sabi sa akin ni Master Liu, marami sa mga datihang suki natin sa tindahan ay kay Jiang Ye lang nagtitiwala. Lalo na doon sa mga lumang colored Z. At mga imported na refrigerator. Baka hindi talaga kayang ayusin ng iba yun. Ano ba ang meron siya ngayon? Una, wala siya sa pwestong ito sa department store. Saan naman siya hahanapin ng mga customer? Pangalawa, ang mga datihang suki ng Xinglong. Nasa akin lahat ang mga numero ng telepono nila. Sino namang pupunta para maghanap sa kanya? Pangatlo, kilala akong si Chen Guang din ang lahat ng supplier ng piyesa sa buong bayan. Isang salita ko lang. Kahit isang fuse man lang ay hindi niya makukuha. Kuya Guangde, tama ka dyan. Sa tingin mo kaya, hanggang kailan siya makakatagal? Isang buwan lang sa pinakamatagal. Pagdating ng oras na yon ay kailangan niyang bumalik ng gumagapang para magmakaawa sa akin. Pagdating ng oras na yon, kalahati na lang ang magiging sahod niya. Bahala siya kung gusto niyang magtrabaho o hindi. Papa, paano na yung Panasonic na Colored Z? Nagmamadali na naman si Director Lee. Sabihan mo si Xiaozhao na ayusin yon. Sabi ni Xiaozhao, hindi raw niya kayang ayusin ang mga imported na makina. Sabi ni Master Liu, si Jiang Ye naman daw ang laging tumitingin sa makinang to dati. Walang kwenta, puro kayo walang kwenta. Pa, kukunin na raw ng customer ngayong hapon. Pero ang customer na iyon ay si Director Lai ng Mechanical Factory. Hindi siya basta-basta maluloko. Bakit ka natataranta? Tawagan mo at sabihin hindi pa dumarating ang mga piyesa. Delay mo muna ng 2 araw. Basta, delay mo muna. Kakaalis pa lang ni Jiang Ye. Gusto lang nilang makita akong mapahiya. Hindi mangyayari yan. Iho, gusto ko lang linawin sa'yo bago ang lahat. Medyo tago ang lugar na to. Luma na rin ang pwesto. Kung talagang gusto mong upahan to, dapat pag-isipan mo muna ng mabuti. Ano ba ang balak mong gawin dito? Kahit mukha siyang sira-sira, tingnan mong mabuti ang pwesto nito. Ang eskinita na to sa likod, nakatapat sa department store sa harap. Sa likod naman ay ang residential area ng Mechanical Factory. At sa gawing kanluran naman ay ang dormitoryo ng Food Factory. Nakapagpasya na po ako. Mag-repair ng appliances. Manong, upahan ko na po ang pwestong to. Bagay nga yan dito. Maraming lumang bahay sa paligid na to. Nanghihinayang silang itapon ang mga gamit kapag nasira. Kahit tumutulo ang bubong ng pwestong to kapag umuulan. Pwede namang iparada ang tricycle sa tapat ng pinto. Madali lang din kung mag-home service ka. Sa mga lumang gusaling to, imposibleng walang kahit 2 lumang appliance ang bawat pamilya rito. Kapag nag-black screen ang sisi, kapag hindi na lumalamig ang ref, kapag hindi na umikot ang ventilador, hindi naman nila pwedeng bitbitin lahat yan papuntang department store. Baka naman pwedeng bawasan pa natin ng konti ang upa. Medyo gipit ka sa pera ngayon, no? Magbayad ka muna ng para sa 3 buwan. Ang kulang, dahan-dahan mo na lang bayaran. Kung mapapasigla mo lang ang kalye na to, at maparami ang tao rito, ako pa nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Jiang Ye. Heto ang 5,000 piso. Ibabalik ko sa'yo ng buo. Maayos naman ang lagay mo sa Xinglong pero umalis ka pa. At pinilit mo talagang magtayo ng sarili mong shop. Dito sa bulok mong talyer. Kikita ba to ng 10,000 piso sa isang taon? Gusto mo bang magutom ang anak ko sa piling mo? Tita, mapapalago ko rin po ito. Bigyan niyo pa po ako ng konting oras. Sinasabi ko sa iyo, Jiang Ye, hindi ako naparito ngayon para makipag-usap. Nandito ako para kanselahin ang kasal niyo. Tingnan mong mabuti to. Ito ang kasunduan sa pagbawi ng kasal. Kung magpapakasal man ang Wanking ko, doon siya sa may regular na trabaho sa department store. Ang isang hampas lupang katulad mo. Habang buhay na lang na taga-kumpuni ng mga sirang gamit. Sinasabi ko sa iyo, hanggat humihinga pa ako, hindi mapapasayo si Suwan King. Jiang Ye, ito ang naipon kong 12,000 piso. Gamitin mo muna to para sa negosyo mo. Suwan King, kabibigay lang ng nanay mo ng 5,000 piso para kanselahin ang kasal. Tapos ngayon, mag-aabot ka sa akin ng 12,000 piso. Hindi naman yata tama to. Hindi ko pwedeng tanggapin ang perang to. Hindi ko naman sinabing libre yan. Utang mo yan sa akin. Kung ayaw mo, ibibili ko na lang talaga si kuya ng motor. Huwag kang magsisisi kapag nangyari yon. Pinipilit mo naman akong tanggapin to. Nga,
Sino ba namang hindi, sa sobrang hirap mo ngayon pati karatula ayaw mong paggastusan. Kapag nagbukas na ang shop mo, bayaran mo ako pati interes. Paano ang kwenta sa interes? Buksan mo muna ang tindahan. Saka na natin kwentahin iyan. Jayang Nye, dapat talaga mapatakbo mo ang tindahan na ito. CJ, gagawin ko. Bukas na ang Jayang Yi Appliance Repair. Kuya Jayang, mukhang hindi pambukas ng negosyo ang nakasulat. Mukhang sumbong. Basta naiintindihan ng mga customer, okay na iyon. Hindi na kailangang magpaputok. Kapag narinig ang tunog ng hinang, at nakita ang pulang papel, alam na nila iyon. Ano nang gagawin natin ngayon? Maghintay ng customer. Paano kung walang pumunta? Di ayusin natin ang sarili nating radyo para mag-practice. Kaba. Kapag nanginig ang kamay mo, magiging marupok ang pagkahinang. Ay buong umaga na pero wala pa ring tao. Anong normal doon? Malapit na kaya magtanghali. Pa, huwag kang tumayo dyan sa pinto. Baka isipin ng mga tao na pinipilit natin silang pumasok. Hindi ko naman sila pinipilit. Nag-aalala lang ako. May dumarating na. Boss, nag-aayos ba kayo ng electric fan? Magkano? Nag-aayos kami. Tingnan muna natin. Anong ibig mong sabihin sa tingnan muna? Kung hindi ka magbibigay ng presyo, paano kung malalaman kung tatagain mo lang ako? Kung ano lang ang sira, iyon lang ang aayusin. Sasabihin ko ang presyo pagkatapos kong masuri. Saka mo lang ipapaayos kung papayag ka. Sabi ng Singlong sunog na raw ang motor ko rito. 85 piso ang hingi niya. Magkano ba ang mababawas mo rito? Baklasin ko muna. Huwag mo namang sirain sa pagbaklas. Umiikot pa naman ng kaunti itong ventilador. Kapag nasira ko walang bayad. Hindi po sa nagmamayabang ako. Patakaran ko lang po talaga ito. Ano nga palang pangalan mo? Jayang Ye po. Ikaw pala, ang pamangkin ni Chen Guangde. Opo, nagsasarili na po ako ngayon. Boss, kung hindi po kayo tiwala, maaari nyo naman pong iwi. Huwag naman nandito na ako Tingnan mo nga, pero huwag mo kung ano-anong papalitan dyan. Sige po, hindi naman po sunog. Lumobo lang po yung starting capacitor nito. At lumuwag din ang mga dulo ng wire. Bakit sinabi ng Singlong na sunog na ang motor? Huwag mo na siyang pagtakpan. Siningil pa naman ako ng 85 piso. Hindi ko na po pakikialaman iyan. Ang papalitan ko lang po rito ay yung kapasitor. At isasabay ko na rin ang pag-ayos ng wire. 12 piso lang po. 12? Sigurado ka bang hindi 120? Huwag mong sabihing 12 ngayon. Tapos hihingi ka pa ng dagdag kapag maayos na. 12 lang po. Walang dagdag. Isaksak natin para masubukan. Umiikot na. Umiikot nga talaga. O ayan po. Ang lakas pa ng hangin. Ito po pala yung lumang kapasitor. Kunin niyo na po ito. Itong maliit na itim na piraso lang pala ang sira. Walang problema ang motor. Muntik na akong gumastos ng 85 piso. Ngayon 12 piso lang ang nagastos ko. Ito 20 piso. Sayo na ang sukli. Nakasulat naman po sa pinto. Malinaw ang mga presyo rito. Ito po ang 8 pisong sukli nyo. Ikaw talagang bata ka. Hindi talaga naniningil ng sobra. Pupunta ako sa kapihan para ipamalita ka sa iba. Salamat po, Tito Wang. Nandyan ba si Jayang? Sabi ni Tito Wang napaayos mo raw ang ventilador niya sa halagang 12 piso lang. Totoo ba yun? Nandito po ako. Opo, totoo po. Sige nga, tingnan mo nga itong color D ko. Sabi sa Singlong sira raw ang picture tube. Humingi agad ng 680 piso. Pasok niyo po sa loob. Laruhin muna natin ha. Kung tatagain mo rin ako sa presyo tulad sa Singlong, tatalikod ako at aalis agad. Sige po, hindi ka man lang ba magpapaliwanag? Ang lakas ng loob mo Itong bulok mong shop wala man lang karatula. Bakit naman ako magtitiwala sa iyo? Dahil kapag naayos ko lang sa kanyo ako babayaran. Ang makina na mismo ang magpapaliwanag. Sige na nga, magtitiwala ako kay Tito Wang ngayon lang. Kapag niloko mo ako, kukunin ko pabalik ang telebisyon ko kaagad. Sige po. Pa, tulong naman. Papunta na. Dahan-dahan lang. Pinag-ipunan ng pamilya ko ang pambili rito mula sa 6 na buwang sweldo namin. Alam ko po. Anong alam mo? Kayong mga nag-aayos ng appliance. Pagbuka pa lang ng bibig nyo malaking sira na agad ang sinasabi nyo. Picture tube. Compressor. Imported na piyesa. Nakakatakot pakinggan. Sa huli,
Kaming mga ordinaryong tao pa rin ang maglalabas ng pera. Hindi ako basta-basta nagpepresyo. Mabuti pa nga. Jiang Ye, may mga tao na naman sa labas. Pag-antayin mo muna sila. Bakit pa kami maghihintay? Nandito lang naman kami para makiusyoso. Itong bulok na shop sa eskinita. Wala man lang maayos na singboard. Tapos lakas pa ng loob na magsabing kaya raw mag-ayos ng colored sea. Sinabi mo pa, kahit nga ang laking shop ng Singlong sinabing sira na ang picture tube. Tapos siya na isang maliit na teknisyan lang na nakasiksik sa eskinita. Mas magaling pa ba siya sa Singlong? Ang sirang nagkakahalaga ng 680 piso. Sabi niya kaya raw niyang ayusin sa halagang 45 piso lang. Hindi ito pag-repair ng GC. Parang nagmamagic lang siya. Sa tingin ko nga, hindi dahil magaling siya. Gusto lang niyang mangakit ng tao gamit ang mababang presyo. Pagkatapos kapag hindi naman gumana yan mamaya, tingnan natin kung paano siya mapapahiya. Hahaha, wag lang nating sabihing hindi gagana yan. Sa tingin ko oras na buksan niya yan. Baka tuluyan ng masira at mabasura yang V. Mababayaran ba niya yan pag nagkataon? Kahit ibenta pa niya tong shop niya hindi pa rin sasapat pambayad. Hahaha. Jiang Ye, wag mo na lang silang pansinin. Walang problema, kapag gumana na ang CV, kusa rin silang tatahimik. Akala ko kung sinong maingay dito. Si Jiang Ye lang pala nagpapanggap na naman na sikat na technician dito. Chen Hui, anong ginagawa mo rito? Nandito lang ako para manood. Ang taga-ayos na pinalayas ko lang naman. Bakit nang i-scam ng mga matatanda sa eskinita? Narinig niyo yon? Nandito na ang mismong may-ari ng Singlong. Mukhang may magandang palabas ngayon. Xiao Jiang, huwag na huwag mangangatog ang kamay mo. Dahil ang dati mong amo ay nakatayo mismo rito. Isang panginginig lang ng kamay mo. Hindi ka nakikita ng 45. Magbabayad ka pa ng 680 bilang danyos. Tamang-tama ang dating mo. Lumapit ka rito para makita mo ng malinaw. Para hindi mo sabihing gandaya ako mamaya. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman. CJ, manonood ako. Kapag hindi gumana ang sihi na yan ngayon, itong basurang pulang papel na to, ako mismo ang pupunit nito para sa'yo. Hugasan mo muna ng mabuti ang mga kamay mo. Huwag mong madumihan ang harap ng pinto ko. Aba, matapang din sumagot ang batang to. Huwag kayong tumawa. Kapag hindi gumana ang sihi mamaya, wala siyang mapaghihingahan ng iyak niya. Sinabi mo pa, mag-ayos ng picture tube sa halagang 45. Ngayon ko lang narinig ang ganyang kalokohan sa buong buhay ko. Solder wire. Heto. Socket ng tube. Heto. Cotton pad na may alcohol. Huwag kayong masyadong lumapit. May mataas na boltahe sa loob nito. TXA. Nananakot ka na naman. Ilang taon nang nagre-repair ang Singlong. Pero wala naman silang ganyang karaming arte. Kaya nga kayo natakot sa 680. Jiang Ye, anong ibig mong sabihin? Literal lang talaga. Tigilan mo nga ang pagiging sarkastiko. May inaayos pa ako. Wala akong oras para asarin ka. Isaksak mo na. Wow, sumindi na. Sumindi nga talaga. Huwag muna kayong magmadaling pumuri. Panoorin muna natin ng 10 minuto. Kung hindi magdidilim sa kanyo iwi. Xiao Jiang. Hindi talaga picture tube ang sira. Hindi nga. Bakit naman hiningan ako ng Singlong ng 680 piso? Chen Hui, itanong mo sa kanya. Ito ang sira, hindi ang picture tube. Chen Hui, siningil niyo ako sa Singlong ng 680 piso. Naayos ito ni Xiao Jiang sa halagang 45 piso lang. Ipaliwanag mo nga sa akin ito. Luma na kasi ang makina. Mahirap naman talaga siyang tukuyin sa simula pa lang. Mahirap tukuyin, tapos naglakas loob kayong maningil ng 680 piso. Totoo naman. Saan banda ang mahirap tukuyin doon? Sinasamantala nyo lang na walang alam ang tao. Manggaganso hanggat kaya nila. Kanina lang pinagtatawanan nyo na luma ang eskinita sa likod. Tingin ko lumaman ang tindahan ay hindi naman bulok. Ang bulok ay ang puso ng ilang mga tao rito. Ano bang alam nyo? Xiao Jiang, ito ang bayad sa iyo. 45 piso. Sukli nyo pong 5 piso. Iyon na ang sukli. Pupunta ako sa kapihan.
At patuloy ko itong ipagsisigawan. Para makita nilang lahat, kung sino talaga ang marunong mag-ayos ng gamit. Sino nga ulit ang nagsabi kanina? Bulok na talyer naman to, hindi naman yata makakabayad ng danyos. Huwag ka ngang magparinig dyan. Nag-aalala lang naman ako na baka maloko si Aling Lee. Takot na maloko siya. Ikaw nga ang pinakamalakas tumawa kanina eh. Ano naman kung tumawa ako? Sino bang mag-aakalang kaya pala talaga niyang mag-ayos? Ha ha ha, uy Jayang, huwag mo na silang pakinggan. Unahin mo muna ang ref ko. Hindi pwede, sa akin muna ang unahin mo. Itong rice cooker ko, kapag isinaksak, biglang nagtitrip ang breaker. Ang tubig naman sa water heater ko, biglang lumalamig, biglang umiinit. May mga bata pa naman ako sa bahay. Unahin mo muna ang sa akin. Huwag kayong magtulakan, bakit naman hindi kami makikipagsiksikan? Naloko na ako nagsinglong ng isang beses eh. Ngayong araw, kailangan na patingnan ko to ng maayos kay Jayang. Jayang, magsalita ka naman. Sino ba ang unahin mo? Huwag niyo muna gamitin ang water heater. Ilista muna ang ref. Sa dulo na muna ang rice cooker. Bakit nasa huli ang sa akin? Dahil kung nagtitrip ang breaker, pwede namang huwag muna gamitin. Pero ang water heater, delikadong gamitin ng basta-basta. Mas malaki ba ang singil mo kapag water heater ang inayos? Kung ganoon, bakit iyan ang unahin mo? Dahil baka talaga may mapahamak dito. Jayang Nye, huwag mo nga kaming takutin. Mag-aayos lang naman ng water heater. May mamamatay ba sa gulat doon? Chen Hui, tandaan mo ang sinabi mong iyan. Bakit? Magmamagaling ka na naman ba dyan? Ang water heater, ang extension cord, at ang refrigerator starter. Kapag ang mga iyan ay ikinabit ng basta-basta, hindi lang basta masisira at ipapaayos ang magiging problema mo. Tumigil ka nga. Gusto mo lang namang hilahin ang mga customer dito sa iyo. Hindi ko kailangang gawin yan. Sira ang makina. Kusa silang pupunta rito. Akala mo naman kung sino ka na. Hindi ako sikat na tao. Taga-ayos lang ako ng mga gamit. Nakapag-ayos ka lang ng isang ZZ. Akala mo naman master ka na. Mag-ingat ka nga. Huwag kang basta-basta mag-ayos kapag nagmamadali ka. Baka pati pantalon mo mawala sa pambayad ng danyos. Jayang, kaya mo bang ayusin itong refrigerator ko? Tingnan ko muna. Huwag mo namang gayahin ang singlong. Sinasabi agad na kompresor ang sira para mapalitan. Kung ano lang ang sira, iyon lang ang aayusin. Sige nga, tingnan mo na agad. Sunog ang starter. Hindi naman sira ang kompresor. Hindi ito ang kompresor. Bakit 800 ang hiningi ng singlong? Sila ang tanungin mo. Magkano ba? Para sa pagpapalit ng starter. 65. 65. Mula 800 naging 65 na lang. Ang trabaho ninyong ito. Sobrang taga naman maningil. Hindi naman madaya ang trabahong ito. May mga tao lang talagang madadaya. Jayang Nye. Sino ang tinutukoy mo, na madaya? Sige ah. Unang araw pa lang ng pagbubukas mo, ninakaw mo na agad ang ganito karaming customer ng singlong. Kusa namang pumunta rito ang mga customer. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Kung wala ang sikat na pangalan ng singlong, sino ba ang makakakilala sa iyo? Ang mga makina ang nakakakilala sa akin. Hindi ang sikat na pangalan. Ang taas naman talaga ng tingin mo sa sarili mo. Huwag mo na siyang patulan, One King. Sulat ka lang dyan ng resibo. Isulat mo mukha mo. Housing ng pabrika ng makina. Housing ng pabrika ng pagkain. Eskinita sa likod ng department store. Lahat ng iyan ay suki ng singlong. Lakas ng loob mong sulutin ang negosyo ng singlong. Hindi ko sila sinulot. Ayaw lang nilang maloko. Kusa silang pumunta rito. Sino ang tinatawag mong manloloko? Sino ang sumingil ng 800? Sino pa ba ang tinutukoy ko? Humanda ka talaga. Uuwi ako para isumbong ka kay Papa. Pa, may malaking problema. Ano na naman ba iyan? Iyang bulok na tindahan ni Jayang Nye. Haba ng pila sa tapat ng pinto nila. Pila? Sumisigaw si Mang Wang sa kapihan. Karga-karga ni Aling Lee ang zizi niya habang nagkukwento sa lahat. Ngayon ang mga tao sa housing ng pabrika ng makina, at pati sa housing ng pabrika ng pagkain. Lahat sila nagpupuntahan sa eskinita sa likod. Ano ba ang inayos niya? Iyong sirang picture tube ng decolor na zizi ni Aling Lee. Napaandar niya ng 45 piso lang. Kalokohan. Totoo po, Papa. Hawak ni Aling Lee ang mga sirang piyesa.
At isinisigaw sa tapat ng kapihan ng mga manloloko raw tayo. Lakas ng loob niyang siraan ako. Hindi lang siya, marami ring sumasabay sa paninira sa atin. Sinasabi nilang tinatakot natin ang matatanda sa singil nating 680 piso. Nasaan si Jiang Ye? Sabi pa niya, iyong kompresor ng singlong na nagkakahalaga ng 800 piso. Kaya raw niyang ayusin sa halagang 65 piso lang. Sinasadya niyang sirain ang negosyo natin. Papa, hindi natin pwedeng hayaang magpatuloy siya sa ganyan. Ngayon bentilador at dekolor na telebisyon. Bukas naman refrigerator at water heater. Paglipas ng 2 araw, pati pabrika ng makina at pagkain doon na rin pupunta sa kanya. Lesiu. Hindi para sa kanya ang swerteng yan. Ano naman kung marunong siyang mag-ayos? Kasi simula pa lang niyang magtayo ng shop. Ilan lang ba ang piyesa na mayroon siya? Sandali lang. Gusto kong makita kung paano, kung ilang araw makakayanan ng bulok niyang tindahan. Papuntahin mo rito si Mang Song. Boss Chen, bakit niyo po ako pinatawag? Mang Song, ilang taon na ba tayong nagtatrabaho ng magkasama? Mga 7 o 8 taon na siguro. Bawat taon daan-daang libong halaga ng paninda ang kinukuha ng singlong sa iyo. Wala akong naging kulang sa iyo kahit isang barya, di ba? Siyempre naman, kilalang tapat ka sa usapan, Boss Chen. May gusto lang akong ipakiusap sa iyo ngayon. Sige po, ano po iyon? Ang pamangkin kong si Jiang Ye. Nagbukas ng maliit na talyer sa mailikod na kalye. Kapag nagpunta siya sa iyo para kumuha ng mga piyesa, huwag mo siyang bentahan. Naku naman, Boss Chen, trabaho lang naman ito kung sakaling gusto niya. At kung magbabayad naman siya, tapos hindi ko ibebenta, parang hindi naman yata tama iyon. Mang Song, daan-daang libong halaga ng order bawat taon. Kumpara sa isang bulok na talyer sa likod ng kalye, ikaw na ang pumili kung ano ang mas mahalaga. Hay, Boss Chen, masyadong mabigat naman ang pananalita niyo. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Kung tingin mo mas mahalaga siya kaysa sa singlong, mula ngayon ang mga paninda ng singlong, maghahanap na lang ako ng iba. Huwag, Boss Chen. Alam ko na. Ganyan nga. Yung batch ng mga picture tube at socket mamaya. Saka yung mga imported na relay. Ihatid mo kaagad sa akin. Naghihintay na ang mga customer. CJ, huwag kayong mag-alala, Boss Chen. Akala niya makakabawi siya gamit ang basurang pulang papel na yan. Sisiguraduhin kong hindi man lang siya makakapagbukas sa susunod na araw. Tito Song, kukuha ako ng mga piyesa. Anong kukunin mo? Mga socket, mga starter, mga thermostat, mga fuse, mga relay, mga kapasitor. Xiao Jiang, naku, hindi maganda ang tiempo. Walang stock. May isang hilera naman dyan sa dingding may nagpareserba na sa mga yan. Lahat talaga. Lahat na reserba na. Mang Song, kinausap ka ba ni Chen Guangde? Xiao Jiang, kailangan ko ring kumita para may makain. Naiintindihan ko. Huwag mo akong sisihin. Hindi ko kayo sinisisi. Hindi niyo ako binentahan ngayon. Hindi dahil wala kayong stock, kundi dahil naiipit kayo sa sitwasyon. Alam ko yun. Pupunta na lang ako sa iba. Xiao Jiang, baka hindi ka rin bentahan sa iba. E di sa lungsod na lang. Hindi pwede sa lungsod. E di sa kabisera na lang. Aba, lumabas kang walang dala. Akala ko ba ang tapang mo kahapon? Bakit ngayon kahit isang fuse hindi ka man lang makabili? Hindi mo na kaya? Tabi dyan. Bakit ka ba nagmamadali? Pupunta ka sa lungsod, no? Yung barya sa bulsa mo. Kasya ba pampasahe? Kasya man o hindi, wala kang pakialam. Bakit naman wala akong pakialam? Gusto ko lang makita. Yung bulok mong pulang papel. Kung maididikit mo pa ba yan ngayon? Chen Hui. Ang saya-saya mo naman. Para kang taong walang benta sa tindahan. Huwag ka nang magmatigas. Busy ako. Wala akong oras sa iyo. Walang piyesa. Anong busy ka dyan?
Walang piyesa. Pupunta ako para bumili. May humaharang sa akin. Iiba ako ng daan. Kung puro lang harang ang alam ninyong tagaksinglong, edi magharangan tayo at tingnan natin. Anong titingnan? Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng mga customer sa huli. Jayang Nye, kung hindi mo maiuwi ang mga piyesa ngayon, mumurahin ka ng husto ng mga customer sa likod na kalye. Hayaan mo silang magalit, mas mabuti pa yun kaysa manloko ng tao. Xiao Jayang, nabalitaan kong inayos mo yung decolor na Jiki kahapon sa halagang 45 piso. Pakitingnan mo nga itong refrigerator ko. Ilagay mo rito. Yung water heater sa amin pabago-bago ang lamig at init ng tubig. Tingnan mo rin ito. Huwag mo muna gamitin. I-check ko muna. Itong vihi ko. Pagbukas, may tunog pero walang picture. Buhatin nyo papasok. Ano nang lagay? Sira ang starter ng ref. Kailangang palitan ng bagong piyesa. Hay naku, palitan mo na. O, di palitan mo. Wala akong bagong starter ngayon. Kung wala naman pala, bakit mo pa tinititigan ng matagal? Pwede ko namang ilista. Pupunta ako sa syudad mamayang hapon para kumuha ng piyesa. Mamayang hapon pa. Hindi na lumalamig ang ref ko ngayon. Tapos paghihintayin mo pa ako hanggang hapon. Paano naman ang water heater? Kailangang palitan ang thermostat. Mayroon ka ba niyan? Wala ngayon. Paano naman ang ZZ? Kailangang palitan ang socket ng picture tube. Pwede mo nang kunin ngayon. Wala rin. Wala rin. Jayang, nakakatuwa naman ang takbo ng shop mo. Lahat alam mong tingnan. Pero wala ka namang maayos. Akala ko ba napakahusay mo kahapon? 45 piso para mag-ayos ng colored C. 12 piso para sa electric fan. Bakit ngayon kahit maliit na piyesa wala ka? Bulok na shop, bulok talaga. May talento nga pero walang gamit. Bale wala rin naman pala. Akala ko pa naman may mahusay na technician sa likod ng kalye. Iyon pala, puro forma lang. Jayang Nye, bakit ka pa nagbukas ng repair shop kung wala ka palang piyesa? Hindi na nga namin ginamit ang water heater kagabi. Nagpakulo na lang kami ng tubig para makaligo ang buong pamilya. Ngayon mo lang sasabihin sa akin na walang piyesa. At bawal daw gamitan ng lumang piyesa ang mga safety parts. Huwag mo na akong bigyan ng ganyang rason. Kung hindi kayang ayusin, hindi talaga kaya. Kung hindi mo maayos ngayon, problema ko ba yan? Huwag na lang, pupunta na lang ako sa Xinglong. At hindi na rin ako maghihintay. Kahit marami pang tao rito kahapon. Pagdating sa totoong pag-aayos, mas maaasahan pa rin talaga ang malalaking shop. Jayang Nye. Huwag mo na lang masyadong isipin. May punto naman si customer. Aba, bakit parang biglang tumahimik dito, Jayang Nye? Walang piyesa, di ba? Chen Hui, lumabas ka rito. Huwag kang magmadali. Gusto ko lang namang makita. Ang maalamat na shop sa Eskinita. Bakit sa ikalawang araw pa lang ay tiklop na agad? Kayo ang nagsabi sa mga supplier na huwag kaming ibentahan ng piyesa. Sino ang nakakita? May ebidensya ka ba? Kung walang ebidensya, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Chen Hui, umuwi ka at sabihin mo kay Chen Guangde. Kahit pinagmumura ako ng customer ngayon, tatanggapin ko yun. Pero mamayang hapon pupunta ako sa lungsod para kunin ang mga piyesa. CJ, gusto kong makita kung ilang customer ang mababawi mo pagkatapos mong pumunta sa lungsod. CJ. Ay, wala pa bang pumupunta rito ngayon? Opo. Wala pa nga tayong kinita para sa pananghalian. Ma, huwag niyo na munang isipin yan. At kung hindi natin iisipin yan, ano pa ang iisipin natin? May renta pa tayong dapat bayaran. May bayad din ang mga piyesa. Gastos din ang pagkain. Nay, alam ko naman. Walang benta eh. Anong silbi kung alam mo naman? Nang magbaba ng presyo si Chen Guangde, nagsipuntahan pabalik doon ang mga tao. Sino ba namang ayaw sa mura? Papayag ka na lang ba ng ganoon? Kahit hindi ako pumayag, hindi naman ako pwedeng sumigaw na lang sa kalye. Nitong nakaraang 5 araw, 27 piso lang ang kabuang kinita. 27 piso.
Hindi man lang sapat sa pamasahe mo papuntang syudad. Aba, hindi pa pala kayo nagsasara. Chen Hui, lumabas ka. Huwag ka namang magmadali. Napadaan lang naman ako. Bakit parang nilalangaw na yung sikat mong shop sa likod ng kalye? Ang Xinglong nga ngayon ay nakakuha ng mahigit 10 order. Haha, congrats. Sige, magmatigas ka pa. 5 araw tapos 27 piso lang, paano mo bubuhayin ang shop mo? 5 araw, kumita ng 27 piso. Sino si Jiang Ye? Ako po. Ako si Qian Jiang mula sa pabrika ng pagkain. Manager Qian, nabalitaan kong marunong kang mag-ayos ng projeder. Kaya ko pong tingnan. Hindi ko kailangan ng titingin lang. Gusto ko maayos yan ngayong gabi. Ano po ba ang nangyari? 3 freezer sa pabrika. Hindi lumalamig. 1 truck ng karne sa likod ng bodega. Kapag hindi na yelo bukas ng umaga, masisira ang lahat ng yon. Manager Qian, sa kanya mo talaga ipapagawa ang trabahong yan. Nababaliw ka na ba? Sino ka? Si Chen Hui mula sa Xinglong. Ang anak ni Chen Guangde. Kaalok lang namin sa inyo ng presyo mula sa Xinglong. Matatanda na ang 3 kompresor. 3,600. Papalitan ang kompresor ng 3 unit. Ganoon nga ang sabi nila. Anong tinatawanan mo? Tinatawanan ko ang galing ninyo magpresyo. Jiang Ye, may lakas loob ka bang pumunta? Kaya kong pumunta. Kaya mo bang ayusin? CJ, titingnan ko muna bago ako magsalita. Wala akong oras para sa mga paligoy-ligoy na salita. Sige, magpapakatotoo ako. Kung talagang sira ang kompresor, hindi ko basta-basta tatanggapin. Pero kung hindi naman sira ang kompresor, aayusin ko para sa iyo ngayong gabi. Sino ang sinasabi mong hindi nakaintindi? Kung sinong pikon, siya ang tinutukoy ko. Huwag na kayong mag-away. Jiang Ye, sumama ka sa akin. Ang toolbox. Sasama ako, walang tao sa tindahan. Mas mabuting isara muna. Ito ang 3 iyon. Ang unang unit, nasira kaninang umaga. Ang pangalawang unit, nasira kagabi. Ang pangatlo, hindi pa rin lumalamig ng maayos. Patayin muna ang kuryente. Patay na. Sira ang thermostat ng unang unit. Sunog ang starter ng pangalawang unit. May bara sa condenser ng pangatlong unit. Hindi naman sira ang mga kompresor. Sigurado ka ba? Sigurado. Magkano para sa 3? 480. 480. 3,600 ang singgil ng Xinglong. Hindi ko naman papalitan ang kompresor. Kaya hindi aabot ng 3,600. Director Qian, huwag kayong maniwala sa mga pinagsasabi niya. 480 para ayusin ang 3 freezer. Ginagawa lang niyang praktisan ang mga karne sa pabrika ninyo. Director Qian, ayusin muna natin ang una. Kapag hindi bumaba ang temperatura, kahit 1 sentimo wala kayong babayaran. Sige, ayusin mo. Bumukas na ang una. Bumababa na ang temperatura. Bumaba nga. Ang pangalawa naman. Maayos na ang tunog. Maghintay ng 5 minuto para sa pangatlo. Nagsisimula ng mamasa ang condenser tube. Bumaba na rin. Maayos na ang 3 makina. Jiang Ye, heto ang pera mo. Salamat po. 10 electric fan sa kantina. 6 na telebisyon sa opisina. 2 ref sa dormitoryo. Tingnan mo ulit bukas. Seryoso po ba kayo, Director Qian?
Kung maayos niya ang mga makina, sino pa ba ang tatawagan ko kundi siya? Bumalik ka at sabihin mo kay Chen Guangde. Sa susunod na kailangang mag-ayos sa pabrika ng pagkain, kay Jiang Ye muna kayo lumapit. Direktor Qian, parang hindi naman po yata tama yan. Kailangan ko pa ba ng pahintulot mo para gumasto sa pagpapaayos ng mga sarili kong makina? Pa, may nangyaring masama. Ano na naman ba? Ang malaking order sa pabrika ng pagkain. Nakuha na ni Jiang Ye. Ano nang sinabi mo? Naayos niya ang 3 freezer sa halagang 480. Sinabi agad ni Manager Qian. Sa susunod na may ipapaayos sa pabrika si Jiang Ye muna ang tatawagin. Paano nang gagawin natin ngayon? Hindi ba umaasa siya sa pabrika para makabawi? Kung ganoon hayaan nating ang malaking order na ito maging unang dahilan ng pagkasira ng reputasyon niya. Jiang Ye, ang aga mo yata ngayon. Ang aga mo rin, Boss Chen. Nandito ako para kausapin si Manager Qian tungkol sa seryosong bagay. Nandito ako para magpalit ng starter. Boss Chen. Ang aga-aga pa, bakit nakaharang ka sa pinto ko, may kailangan ka ba? Manager Qian, may isang bagay lang akong sasabihin. Ang ganoon kalaking trabaho sa pabrika ng pagkain. Hindi pwedeng ibigay sa isang maliit na tindahan na kakabukas pa lang ng ilang araw. Bakit? Walang lisensya, walang sariling pwesto at walang tauhan. Kapag nagkaproblema, kaya ba niyang magbayad ng danyos? Tama, Manager Qian. Pansamantala lang na gumana ang 3 freezer kagabi. Malay natin kung masira na naman iyon ngayon. Kung ganoon tingnan natin ngayon mismo. Sunog at nangingitim na ang dulo ng kawad na ito. Kapag ginamit pa ito, siguradong magkakaproblema. Maliit na bagay lang yan, palitan lang ang kawad ayos na. Hindi mo pa nga binubuksan pero nagbigay ka na agad ng presyo. Sunog na nga, tapos sasabihin mo pang maliit na bagay lang. Ganyan ba talaga mag-ayos ang singlong ninyo? Boss Chen. Hindi mo naman sinabi iyan kahapon. Sira lang ang kapasitor. Hindi kailangang palitan ang motor. 20. Nabasa lang ang socket ng picture tube. Hindi kailangang palitan ang picture tube. 45. Dati, kapag nagpapaayos sa singlong, laging malalaking piyesa agad ang sinasabi nilang sira. Ganoon pala ang diskarte nila. Jiang Ye. Huwag kang sumobra. Hindi ako sumusobra. Binaklas ko lang naman ang makina para makita ng lahat. Ang pag-aayos sa pabrika ng pagkain. Ibigay niyo kay Jiang Ye. Sa susunod, isulat ng malinaw sa resibo. Dapat ibalik ang mga lumang piyesa. Director Qian. Tumahimik ka. Nagbabayad ako para ipaayos ang makina. Hindi para magbayad para lang takutin niyo. Maglagay ng karatula. Pinakamababang singil sa pag-aayos sa buong bayan. Magkano ang singil niya? Kalahati lang ang sisingilin natin. Hindi ka siya sa puhunan kung orihinal na piyesa ang gagamitin. Sino bang nagsabing orihinal na piyesa ang gagamitin natin? Kung gustong magmalinis ni Jiang Ye, ipakikita ko sa kanya. Kung konsensya ba o mas murang presyo ang talaga namang pipiliin ng mga customer. Boss Chen, kalahati lang talaga ang singil ninyo. Totoo. 120 ang singil ni Jiang sa water heater. Dito sa iyo, 60 lang. 60. Ah! Paano naman ang starter ng refrigerator? Nga, magkano naman ito? 30. At ito naman, 20. 30. Paano naman ang dikulay na ghee? 25. Napakamura naman. Maayos ba talaga ito? Ilang taon na bang bukas ang singlong? Mas maayos naman ito kaysa sa bulok na shop doon sa likod na kalye. Nga, kalahati ang natipid. Sino pa ang pupunta doon sa likod na kalye? Walang tao ulit ngayon. Pumunta na ang mga kapitbahay sa singlong. Mura lang. Hindi mo ba bababaan ang presyo?
Hindi kayang ibaba sa ganyang presyo. Bakit? Hindi kayang ibaba ang presyo ng mga dekalidad na piyesa. Kaya nakaupo ka lang dyan ng ganyan. Hindi ka ba nag-aalala? Nag-aalala syempre. Nag-aalala ka pero nagpupunas ka pa rin ng mga gamit dyan. Kapag walang trabaho, lalong hindi dapat magulo ang mga gamit. Aba, Mang Jayang, mukhang napakaluwag ng oras mo ngayon ah. Pumasok ka ba para magpaayos? Hindi. Masyadong busy ang shop ko. Dumaan lang ako para tingnan kung magsasara ka na ba. Lumayas ka rito. Lumayas ka. Huwag kang magalit, nagsasabi lang ako ng totoo. Pumunta na ang lahat ng customer sa Xinglong. Yung patakaran mong ibalik ang lumang pyesa. At yung malinaw na listahan ng presyo. Kahit gaano pa kaganda ang pagkakasulat niyan, hindi pa rin yan matatalo ang salitang mura. Mang Liu, palitan mo ang thermostat nitong water heater. Maningil ka ng 60 piso. Boss Chen, itong original na pyesa, 45 piso na ang puhunan. Sino namang nagsabi sa'yo na gumamit ka ng original na pyesa? E ano po ang gagamitin? Itong kahon ng mga murang pyesa. Wala namang garantiya ng kalidad ang mga ito. Basta gumagana pwede na yan. Boss Chen, hindi pwedeng basta-basta lang ang pag-ayos sa water heater. Tinatakot mo rin ba ako gaya ni Jiang Ye? Hindi ko po kayo tinatakot. Kapag may nangyaring masama dahil dito. Anong mangyayari? Mamamatay ba ang tao dahil lang sa paliligo? Kung sa tingin mo hindi ligtas, huwag mo nang ayusin. Hindi ko tatanggapin ang trabahong to. Kung ayaw mong tanggapin, lumayas ka. Xiao Zhao, ikaw na. Boss Chen. Sabi ko ikaw ang gumawa. Opo, Boss Chen. Kailangang maayos tuwayong gabi. Naghihintay na maligo ang matanda sa bahay. Haha. Huwag kayong mag-alala. Siguradong masisiyahan kayo rito sa Xinglong. Nasaan si Jiang Ye? Ako po to. Marunong ka bang mag-ayos ng water heater? Dali, sumama ka sa akin. Naaksidente ang tatay ko habang naliligo. Tumawag na ba kayo ng ambulansya? Opo, tumawag na ako at nadala na siya sa ospital. Tumutunog pa rin ang water heater. Natatakot akong hawakan to. Sinong nag-ayos nito? Yung Xinglong. Kaninang hapon. Tara. Anong nangyayari? Saan kayo pupunta? Titingnan lang namin ang water heater. Anong water heater? Yung inayos ng Xinglong nyo kanina. Huwag kang magbintang. Kahit may nangyari, hindi ibig sabihin sa amin ang may problema. Nasa ospital pa ang tao. Nagmamadali ka ng maghugas kamay. Huwag mong hawakan. Ay, off muna ang main switch. Naka-off na. Buksan mo ang takip sa likod. Sunog at nangingitim ang dulo ng mga wire sa loob. Deformed ang casing ng murang thermostat. Bago tong kabit kanina lang. Si Xiao Zhao na taga-Xinglong. Sabi pa ni tatay bago siya umalis. Mura raw. Gumastos lang siya ng 6 na. Kung alam ko lang sana. Sana gumastos na lang ako ng 600. Pikturan at itabi ang lumang pyesa. Huwag mong iwawala ang repair slip. Nakasulat sa resibo niya na orihinal galing sa planta. Buong thermostat assembly. Original. Ito ba ang tinatawag ninyong orihinal? Pa. Sabi ng doktor, hindi na siya naisalba. Tumawag muna sa pulis. Saka natin sabihan ang samahan ng mamimili at mga nangangasiwa sa kalakalan. Walang sinumang gagalaw sa pinangyarihan. Pupunta ako sa Xinglong. Huwag kang pumunta ng mag-isa. Wala na si Papa, ano pa ang dapat kong katakutan? Magkano ang nakuha natin ngayon?
Mas marami ng 3 beses kumpara nitong mga nakaraang araw. Papa, mas epektibo pa rin talaga kapag mababa ang presyo. Iyang estilo ni Jiang Ye, makakapanloko lang pansamantala, pero hindi mo maluloko ang mga mahihirap. Chen Guangde, ibalik mo ang buhay ng tatay ko. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Ang water heater na inayos ninyo kaninang hapon, ngayong gabi lang ay napahamak na si Papa. Aling bahay? Sa residential building sa Chengnan. Ako. Pumunta ako roon kaninang hapon. Tumahimik ka. Original na thermostat assembly. Ang nilagay ninyo ay peking pyesa at walang kwentang tatak. Luma na kasi ang makina, hindi ninyo pwedeng isisi sa amin ang lahat. Natingnan ko na ang lugar. Sunog at nangitim ang dulo ng mga wire. Deformed na rin ang thermostat. Narito pa ang mga lumang pyesa pati ang mga larawan. Jiang Ye, huwag kang makialam dito. Hindi ako makikialam. Tatawag ako sa pulis. Gusto mong ipahamak ang Xinglong. Hindi ako ang dahilan kung bakit may namatay. Matagal ko nang sinabi sa iyo, hindi pwedeng gumamit ng murang pyesa sa mga safety part. Manahimik ka. Hindi ko naman gustong ikabit iyon. Si Boss Chen ang nag-utos sa akin na ikabit iyon. Sabi niya ang gusto lang ng mga customer ay mura. Basta gumagana at umiilaw lang pwede na. Nagsisinungaling ka. Para lang makatipid ng ilang daang piso pinatay ninyo ang tatay ko. Chen Guangde. Hindi na ito makukuha sa simpleng pagsasauli ng pera ngayon. Nandyan na ang pulis. Dumating na rin ang mga taga-market regulation. Chen Guangde. Sino ang nag-ayos ng water heater na ito? Kami ay mula sa Market Regulation Bureau. Narito kami ngayon para mag-imbestiga. Tungkol sa isang reklamo. Si Xiao Zhao ang nag-ayos nito. Hindi ako ang may gustong magpalit niyan. Si Boss Chen ang nag-utos sa aking gumamit ng murang pyesa. Nagsisinungaling ka. Boss Chen, huwag kang sumigaw. Sumagot ka lang sa mga itinatanong namin. Nakasulat sa repair slip na original na thermostat assembly ang gagamitin. Pero ang nakakabit dito ay isang walang tatak at murang pyesa. Sino ang nagdesisyon nito? Baka nagkamali lang ng nakuha ang teknisyan. Nagkamali ng nakuha. Paano ba kita pinagsabihan noong araw na iyon? Na hindi pwedeng gumamit ng murang pyesa sa water heater. At ano ang sinabi mo sa akin? Sabi mo, mag-ayos lang naman ng appliance. Makakapatay na ba ng tao iyon? Chen Guangde, ulitin mo nga ang sinabi mo. Ulitin mo nga ulit iyang sinabi mo. Sandali lang. Huwag kang magpadala sa emosyon. Patay na ang tatay ko. Tapos sasabihan mo akong huwag magpadala sa emosyon. Hindi pa nga tapos imbestigahan ang nangyaring ito. Ano pang imbestigahan? Nandito ang resibo. Nandito ang mga lumang pyesa. Nandito rin ang mga larawan. Siningil nyo kami para sa orihinal na pyesa. Pero basurang pyesa ang ikinabit nyo. Kaya nawala ang tatay ko. Tay, anong gagawin natin? Ikaw kasi ang nag-isip na magtipid. Malinaw na ikaw ang nagsabing gumamit ng mas mura. At ngayon isisisi mo pa sa akin. Tumahimik ka, hindi ako tatahimik. Sinabi ko na sa iyo noon pa na hindi pwedeng magbiro sa mga piyesang pangkaligtasan. Pinagpilitan mo pa na walang alam ang mga customer. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Ngayong may nangyari na, sisisihin mo ako. Sumusobra ka na talaga. Lahat ng ito dahil sa mga kalokohang ginawa mo. Bakit ako ang dapat managot dito? Officer, babayaran ko po ang pinsala. Magbabayad ako. Magbabayad. Mababalik ba niyan ang buhay ng tatay ko? Ang mga starter na ito, mga thermostat, at ang mga kabo ng extension cord, lahat ng ito ay walang sertipiko ng kalidad. Boss Chen, ipaliwanag mo nga ito. Nagkamali lang po ng padala ang supplier. Boss Chen, huwag mo akong idawit dyan. Hindi galing sa akin ang mga murang piyesang iyan. Ang anak mo mismo ang kumuha niyan sa tabi-tabi. Ah, ganun. Tay, ano kasi? Ano pa ang hindi mo sinasabi sa akin? Gusto ko lang namang makatipid sa gastos.
Nagtipid ka nga, pero buhay naman ng tao ang naging kapalit. Master Jiang, anong tingin mo? Ano pa bang magagawa ko? Isumbong sa pulis. Jiang Ye, pinipilit mo ba talaga akong mamatay o ano? Chen Guangde. Hindi ako ang dahilan ng pagkamatay niya, at hindi ko rin naman sinira ang shock. Huwag ka nang magpanggap na inosente. Binalaan na kita. Binalaan ka rin ni Mang Liu. Nagtanong din sa iyo ang mga customer. Pero ikaw mismo ang hindi nakinig. Tumahimik muna kayong lahat. Kailangang sumama sa amin ang mga sangkot para sa investigasyon. Kukumpiskahin ang lahat ng mga piyesang ito na walang sertipiko. Officer, kailangan ko pang magbukas ng shop para magnegosyo. Pansamantalang isasara muna ito para sa pagsusuri. Ano? May kinalaman ito sa aksidente sa pagkukumpuni ng mga safety part. Singlong Home Appliance Repair. Sususpindihin muna ang inyong operasyon. Ang mga repair receipt sa loob ng shop. Ang mga stock na piyesa. Ang mga record ng benta. Lahat ay kukumpiskahin. Ipasasara the shop. Saan naman ako kukuha ng pambayad niyan? Ngayon mo lang pala naisip magbayad. Noong nakahiga ang tatay ko sa ospital, bakit hindi mo sinabing magbabayad ka? Chen Guangde. Siningil niyo sila para sa orihinal na piyesa. Pero mga sirang piyesa naman ang inilagay niyo. Ang buhay ng tatay ko. Ganyan na lang ba kamura para lang makatipid ka ng ilang piso? Magbabayad ako. Tiyak na magbabayad ako. Pa, wala nang masyadong pera sa account natin. Anong sabi mo? Nitong mga nakaraang araw, nagbaba tayo ng presyo para umakit ng mga customer. Malaki nga ang pumasok pero malaki rin ang nagastos natin. May babayaran pa tayong mga piyesa. Pambayad sa mga piyesa. Magkano lang ba ang halaga ng mga mumurahing piyesang iyon? Huwag mo na akong daanin sa drama mo. Magkano ba ang kailangang bayaran? Idaan natin ito sa batas. Kahit 1 piso walang mababawas. Ang bahay. May bahay pa naman ako. May kotse pa. Ibebenta ko. Hindi pwedeng ibenta ang bahay. Hindi natin ibebenta ang mamahaling kotse at ang bahay. Ikaw ba ang magbabayad ng danyos? Paano naman ang tindahan? Ipinasara na ang tindahan. Ye. Magsalita ka naman para sa akin. Ano naman ang sasabihin ko? Sabihin mo sa kanila, hindi ko naman sinasadya. Mabubuhay ba uli ang matanda dahil lang hindi mo sinasadya? Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi sa akin dapat sinasabi yan. Kanino ko naman dapat sabihin? Sabihin mo sa pamilya ng biktima. Sabihin mo sa mga customer na kinabitan mo ng murang piyesa. Sabihin mo sa mga taong hindi pa alam na may panganib sa loob ng bahay nila. Ye. Tito mo ako. Noong kinurakot mo ang share ko sa kita sa loob ng 3 taon, naisip mo ba na tito kita? Noong nilalait mo ang mga magulang ko na hampas lupa, naisip mo ba na tito kita? Noong kinakabitan mo ng murang piyesa ang mga water heater sa bahay ng ibang tao, naisip mo ba na may mga magulang din sila? Ipinasara na nga ang tindahan ko, at kailangan ko na ring ibenta ang bahay ko. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Ganyan talaga ang presyo kapag nagmamadaling ibenta. Hindi ko nabibilhin kapag mas mataas pa riyan. Ganyang halaga lang talaga kapag nagmamadaling ibenta. Kapag pumirma ka ngayon, mas mabilis mo itong maibibenta. Hindi pwedeng ibenta ang bahay. Saan tayo titira kapag naibenta yan? Kuya Guangde, babalik muna ako sa syudad ng ilang araw. Aalis ka sa gitna ng ganitong gulo. Ano namang gagawin ko kung mananatili ako rito? Para sumama sa iyong harangin at murahin ng mga tao sa harap ng pinto. Nakalimutan mo na ba kung gaano kaganda ang trato ko sa iyo noon? Mabuti ka lang sa akin. Noong may pera ka pa lang naman iyon. May konsensya ka pa ba? Binilhan ka ng tatay ko ng mga damit, kwintas, at nilibre ka pa sa pagkain. Ngayong may gulo na, tatakbuhan mo lang kami. Kayo ng tatay mo ang nagpahamak sa sarili nyo. Huwag mo akong isama sa pagbagsak nyo. Kinuha mo ba ang 70,000 piso sa kabinet? Anong 70,000? Pati na rin yung gintong kwintas na iyon. Kuya Guangde, ganyan ka na nga ngayon.
Gusto mo pa akong pagbintangan sa kasalanan mo. Lakas ng loob mong sabihing hindi mo kinuha. Hindi mo kinuha, nagsisinungaling ka. Kayo lang naman ang tatay ko ang may susi sa kabinet. Bahala kayo kung anong gusto ninyong sabihin. Aalis na ako, ayoko nang makipag-usap sa inyo. Milan, aalis ka talaga. Bakit? Gusto mo bang makitira ako sa iyo sa bulok mong apartment? Dati sinabi mong sasamahan mo ako kahit saan ako magpunta. Dati kasi ikaw si Boss Chen. Pa. Lumayas ka rito. Pa. Sabi ko lumayas ka. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ba bagsak ng ganito ang Xinglong? Ako ba ang dapat sisihin sa lahat? Di ba ikaw ang naglagay ng karatula ng mababang presyo? Di ba ikaw ang nag-utos na gumamit ng murang piyesa? Ngayong nagkaproblema, sa akin mo isinisisi. Noong ikaw naman ang boss, kamusta naman? Singlong din ang nag-ayos ng water heater sa bahay namin. Kailangan ninyo itong suriing muli. Kakapalit ko lang ng starter ng refrigerator ko. Ngayon hindi ko na magamit sa takot. Natatakot na akong gamitin ito. Ibalik ninyo ang pera namin at magbayad kayo ng danyos. Ilabas ninyo ang lumang piyesa. Hahaha, huwag na kayong sumigaw. Ibabalik ko lahat. Saan ka naman kukuha ng pambayad? Unti-unti kong ibabalik, dahan-dahan lang. Noong kinuha mo ang pera namin, bakit hindi ka nagdahan-dahan? Tinatakot mo ba kami? Nung tinatakot mo kami para magpalit ng malalaking piyesa, bakit hindi mo dahan-dahang tinakot? Nung sinabi mong orihinal na piyesa, bakit hindi mo dahan-dahang niloko? Xiao Jiang, pwede ba akong magtrabaho rito sa iyo? Paano naman doon sa Xinglong? Napasara na. Paano ang sahod? Huwag mo nang ipaalala, dito ka na lang sa akin. Hindi kita mabibigyan ng malaking sahod sa ngayon. Kahit pangkain lang sapat na. Ayoko nang maging tagasalo ng sisi sa mga palpak na piyesa. CJ, panoorin muna ang mga safety video. Water heater at refrigerator. Extension cord at lumang decolor na D. Unahin ang mga delikado. Nandito ba si Chen Hui? Bakit niyo siya hinahanap? Oras na para bayaran niya ang utang niya. 200,000. Nakasulat dito ng malinaw at may thumbprint pa. Ikaw ang may utang nito. Pa, hindi ko sinasadya. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Tinatanong kita. Ikaw ba ang pumirma nito? Opo. Hayop ka. Boss Chen, sandali lang, huwag mo muna siyang saktan. Iba ang sinabi niya nung humihiram siya ng pera. Ano namang sinabi niya? Sabi niya kukuha raw ang Xinglong ng mga imported na piyesa. Kailangan lang talaga para sa negosyo. At sabi pa niya pumayag ka raw, Boss Chen. Ibabalik din naman daw sa loob ng 3 araw. 200,000. Ginamit mo ang pangalan ng Xinglong para mangutang ng 200,000. Hindi ko po masabi noon na pambayad sa sugal. Utang sa sugal. Kumuha ka ng 200,000 para lang isugal. Gusto ko lang naman makabawi noon. Naibenta na ang bahay. Naibenta na ang kotse at naipasara na ang tindahan. Kakabayad lang natin sa mga danyos. At ngayon sasabihin mo sa akin na may utang ka pang 200,000. Patulungan mo ako. Saan naman ako kukuha para tulungan ka? Dito ba sa papel na nagpasara sa atin? O dito sa bakanting tindahan na ito? Pa, huwag mo akong matawag-tawag na papa. Boss Chen. 3 araw, 200,000, walang bawas kahit 5. Wala na talaga akong pera. Kung wala, idadaan natin sa batas. Hawak namin ang kasulatan at recording. May recording kami ng lahat ng transaksyon. Huwag po kayong magsusumbong sa pulis. Takot ka pa palang mapulis. Panatatakot ako. Bakit hindi ka natakot nung nagsusugal ka? Bakit hindi ka natakot nung ginamit mo ang pangalan ng Xinglong para mangutang?
Bakit hindi ka natakot nung pinapanood mo akong ibenta ang bahay at kotse? Ha? Patulungan mo ako kahit ngayon lang. Huling beses na ito. Kahit sarili ko nga hindi ko na mailigtas ngayon. Paano pa kita maililigtas nito? Jiang Ye. Anong sinabi mo? Magmakaawa tayo kay Jiang Ye. Siya na lang ang may pera ngayon. Malakas na ang kita ng shop niya. Pati ang pabrika ng pagkain lumalapit sa kanya. Pati ang pabrika ng makinarya kinukuha siya. Tumahimik ka, pa. Kapag hindi tayo nagmakaawa sa kanya itutuloy na nila ang kaso pagkatapos ng 3 araw. Katapusan ko na talaga. Dati nilalait mo siyang tagakumpuni ng basura. Sabi mo hindi siya mabubuhay nang wala ang singlong. Ngayon gusto mo akong sumama sa iyo para magmakaawa sa tagakumpuning iyan ng basura. Wala akong mukhang maihaharap. Pero gusto ko pang mabuhay. Pamagmakaawa na tayo sa kanya. Kahit lumuhod pa ako sa harap niya gagawin ko. Huwag kang luluhod. Walang halaga ang pagluhod mo ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Tara na. Teka lang. Saan tayo pupunta? Sa kabilang kalye. Seryoso ka ba talaga? Kung hindi ano pa bang magagawa natin? Gusto mo ba akong mamatay na lang dito sa kakahintay? Si Yao Jai ang pinagawa ko na tong water heater ko sa Xinglong dati. Patingin naman ako. Dala mo ba ang resibo? Dala ko. Ilagay mo muna sa kaliwa. Unahin muna natin ang mga may issue sa kaligtasan. Si Yao Jai ang pinalitan din ng Xinglong ang mga piyesa ng ref ko. Kumuha ka ng numero. Nasa iyo ba ang mga lumang piyesa? Hindi nila binigay sa akin. Pikturan muna natin bago natin buksan. Huwag kayong magtulakan. Mga water heater, ref, at extension cord muna ang pipila. Sa huli na lang ang mga maliliit na appliances. O nandito na pala si Boss Chen. Selyado na nga pala ang Xinglong. Ano pang ginagawa mo rito sa Hauji? Huwag mong sabihing magpapakumpuni ka rin ng gamit dito. Hahaha, Wande. Maayos pa ba ang mga bulok niyang utang? Ay, saan ko ilalagay ang makina? Hindi ako pumunta rito para magpaayos ng makina. Kung ganoon ay tumabi ka sa daan. May mga customer na naghihintay sa likod mo. Narinig mo ba ako? Dati ikaw ang nagpapaalis sa kanila sa daan. Ngayon naman ikaw ang humaharang sa pinto. Hahaha. Narinig mo iyon? Boss Chen. Ang bilis talagang umikot ng tadhana, no? Ay, may pakiusap ako sa iyo. Nagmamakaawa ka sa akin. Jiang Ye. Iligtas mo ako pakiusap. Talagang lumuhod siya. Chen Hui, hindi ba ang yabang mo dati? Hindi ba sinabi mo pa nga, na walang silbi si Jiang Ye kapag wala sa Xinglong? Bakit ngayon nakaluhod ka na sa tapat ng pinto niya? Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Tumayo ka riyan. Ayoko, kapag hindi ka pumayag sa gusto ko, hindi talaga ako tatayo rito. Ang pagluhod mo sa tapat ng pinto ko, hindi iyan pag-amin sa mali mo, kundi pinipilit mo lang ako. Hindi sa ganoon ang ibig kong sabihin. Kung ganoon ay tumayo ka at magsalita ng maayos. Chen He, tumayo ka na riyan. Jiang Ye. May utang siyang 200,000. Magkano ka mo? 200,000. 200,000 talaga. Gusto talaga niyang masira ang buhay niya. Katatapos lang yata nilang bayaran ang danyo sa Xinglong, diba? Naibenta na nga pati bahay. Tapos may lumabas na namang 200,000. Ginamit niya ang pangalan ng Xinglong para mangutang. Sabi raw para pampaikot sa mga inangkat na piyesa. Nakakatawa. Sarado na nga ang Xinglong. Pero ang mga inangkat na piyesa, nasa daan pa raw. Ay, maganda ang takbo ng negosyo mo ngayon. Hinahanap ka pati ng pabrika ng pagkain. Pati ang pabrika ng makinarya, lumalapit sa'yo. Pwede mo ba muna akong pahiramin ng 200,000? Chen Guangde, ang lakas din ng loob mong humingi. Alam kong wala na akong mukhang maihaharap. Chen Guangde, wag mo siyang tawaging aye. Hindi sa wala kang mukhang maihaharap, kundi sobrang kapal lang talaga ng mukha mo. Sa 3 taon na dibidendo, 1,000 lang ang ibinigay mo sa kanya. Tapos ngayon, may utang na 200,000 ang anak mo. Lalapit ka dito para magpasagip sa kanya.
Noong kumikita pa ang singlong nyo, hindi nyo man lang naalala si Jiang Ye. Ngayong nalulugi na kayo, bigla nyo siyang naalalang pamangkin nyo pala. Wag mo akong matawag-tawag na ate. 3 taon na nagtrabaho ang anak ko sa shop mo. Nagkabitak-bitak ang mga kamay niya sa lamig. Nagkukumpuni ng freezer kahit hating gabi na. Tinawag mo pa siyang aso. Ngayong nakapagbukas ng shop ang aso, bigla ka namang lalapit para manghingi ng pera. Ate, wala na talaga akong ibang paraan. Wala kang paraan. Kaya pilit mong ginigipit ang anak ko para gumawa ng paraan. Chen Guangde, hindi kita papahiramin ng 200,000. Jiang Ye, tumahimik ka. Utang sa sugal ang basurang binabayaran niya. Hindi yan dahil sa sakit, hindi dahil sa sakuna, at hindi para pantulong sa buhay na nanganganib. Gusto mo bang kunin ko ang perang paisa-isang pinaghirapan namin sa bawat order ng customer? Para lang ipantapal sa mga natalo mo sa sugal. Sa tingin mo ba tama to? Hindi tama. Pero wala na talaga akong ibang mapupuntahan. Nawalan siya ng daan dahil sa sarili niyang bisyo sa sugal. Kaya bahahayaan mo na lang siyang masira ng tuluyan. Ano namang magagawa ko? Kailangan ko ng taga-utos dito. Magbubuhat ng kargamento, maghahatid ng order, magsiserbi ng tubig, maglilinis. Arawan ang bayad, hindi dadaan sa kamay mo ang pera. Diretsyong ibabawa sa listahan ng mga utang. Gusto mo akong maging utusan dito sa tabi mo? Ayaw mo. Puntahan mo sila ng isa-isa. Kapag may nagalit sa iyo, makinig ka lang. Kapag pinapaalis ka, tumayo ka lang doon. Kapag may gustong bawiin ang pera nila, ilista mo ng maayos. Ang mukhang sinira mo noon. Kailangan mong bawiin ng unti-unti. Sige, gagawin ko. At saka ikaw. Siyempre, kasama ka. Ikaw ang boss. Hindi yung parang patay ka na nagtatago lang sa likod ng sarili mong anak. Jiang Ye, masakit ba pakinggan to? Ang sakit pakinggan. Masakit ba to kaysa noong tinawag mong patay gutom ang mga magulang ko? Pagrehistro ng lumang order sa Xinglong para sa re-inspection. Listahan ng refund ng mga customer. Listahan ng pagsusuri sa panganib ng mga kargamento. Kunin mo na yan. Tinutulungan mo ba ako nito? Pagtulong ko to sa mga customer. Paano naman ako, kung makakabawi ka pa sa buhay mo? Nasa sa iyo na yan. Jiang Ye, pwede ba akong mag-aral mag-repair balang araw? May gana ka pa talagang humawak ng mga makina. Karapat-dapat ka ba? Alam kong hindi ako karapat-dapat. 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan, ang pwede mo lang gawin ay magbuhat ng karga, magwalis, magsilbi ng tubig, at mag-asikaso ng mga order. Bakit bawal hawakan ang loob ng gamit? Kasi dati, hindi mo pinapahalagahan ang mga gamit ng customer. Sige po. Pagkalipas ng 3 buwan, kung talagang hindi ka nagtago, hindi nagsugal, at hindi tumakbo sa utang, magsimula ka ulit matuto mula sa pagkilala ng mga tornilyo. Huwag kang umiyak sa harap ko. Hindi obra sa akin ang ganyang drama. Pumunta na tayo sa unang bahay. Pang-ilan ang refrigerator ko sa pila? 28. Bakit nasa dulo pa? Inuuna muna ang may kinalaman sa kaligtasan. Sa huli na lang ang mga karaniwang sira. Kuya Jiang, sa dormitoryo ng pabrika ng pagkain, may 16 na bentilador na naman doon. Ilista mo. May 6 na dikolor na telebisyon doon sa pabrika ng makinarya. Master Liu, magsama ka ng tao papunta doon. Nagtatanong ang kooperatiba kung pwede raw pumirma ng kontrata para sa buong taon na serbisyo. Wan King, tingnan mo ang kontrata. Binabasa ko na. Jiang Ye, nakuha na ang mga sertipikadong starter mula sa lungsod. Nasaan ang resibo? Nandito po. Nasaan ang mga tiket? Nandito rin po. Nandito rin. Nasaan ang lalagyan para sa mga lumang piyesa? Binili ko na rin po iyon. Walang kulang ngayon, hindi ko na hinayaang may makalimutan. Dati siyang batang amo sa Xinglong. Ngayon, tagabuhat na lang siya ng gamit para kay Xiao Jiang, buti nga sa kanya. Kung hindi, hindi niya malalaman kung gaano kahirap kumita ng pera. Sino ba iyan? Mukhang hindi tagabayan natin. Baka naman may sisiyasatin iyan.
Huwag kang mag-imbento ng kwento. Naka-Amerikana kaya siya. Sino rito si Jiang Ye? Ako po iyon. Walang bayad kapag hindi naayos. Isasauli ang mga lumang piyesa sa harap ninyo. Kung ano ang sira, iyon ang ayusin. Malinaw ang presyo. Walang tipiran sa piyesang pangkaligtasan. Ikaw ba ang sumulat nito? Ako ang sumulat. Ako si Gu Mingsheng ng Huarong Appliance Group mula sa kabisera ng probinsya. Sir Gu. Kilala mo ba siya? Yung may hawak ng appliance chain at after-sales service sa buong probinsya. Nabalita pa nga siya sa dyaryo noong nakaraang taon. Ang pagpunta ko rito ngayon, hindi para magpaayos ng kung ano-ano. O ano pong kailangan ninyo rito? Para pag-usapan ang pamumuhunan. Ha! Pamumuhunan! Mag-invest ang malaking boss mula sa kabisera kay Xiao Jiang. Aasenso na ang maliit at lumang talyer na ito sa eskinita. Sir Gu. Baka naman po nagkakamali kayo ng pinuntahan. Hindi ako nagkakamali. Si Manager Kia ng pabrika ng pagkain. Si Director Lee ng pabrika ng makinarya. At si Matandang Zhu ng kooperatiba, lahat sila binanggit ka sa akin. Jiang Ye, itong talyer mo. Gusto kong mamuhunan dito. Mamuhunan sa alin po? Maglalabas ako ng pera para sa pondo at para sa mga sangay. Para sa bodega ng mga piyesa. At para sa mga pagsasanay. Gusto niyo po bang bilhin ang pangalan ng talyer ko? Hindi ko bibilhin. Pakikipagtulungan ito. Paano pong pakikipagtulungan? Manggagaling sa kabisera ang pondo. Itatayo natin ang unang standard na tindahan dito sa bayan. At susundan ng 3 maliliit na gawaan sa mga komunidad. Pare-parehong piyesa. Pare-parehong resibo. Pare-parehong pagsasanay. Ikaw ang mamamahala sa teknikal at kalidad. Wala po akong alam sa kapital at negosyo. Basta marunong kang mag-ayos, sapat na iyon. Sir Gu. Paano ang hasyan sa mga shares? Sino ang may kontrol sa presyo? Sino ang pipili ng mga piyesa? Sino ang mamamahala sa kwenta? Ikaw si Su Wanqing. Ako ang humahawak ng mga kwenta niya. Mabuti. Kapag may tagahawak ng kwenta, doon lang tatagal ang negosyong ito. Pwedeng pag-usapan ang investment, pero may ilang bagay na hindi pwedeng galawin. Magpatuloy ka. Dapat ibalik ang mga lumang piyesa. CJ. Dapat malinaw ang pagkakasulat sa resibo ng pag-aayos. CJ. Hindi pwedeng tipirin ang mga piyesang pangkaligtasan. Siyempre. Hindi dahil gusto nating magtayo ng mga branch, ay gagawin na lang nating simpleng slogan ang mga prinsipyo ni Jiang Ye. Kaya ako mamumuhunan sa kanya, dahil nga hindi lang basta slogan ang mga prinsipyong ito. Boss Gu. May isa pa akong kondisyon. CJ. Kapag nagbukas na ang shop, hindi lang pwedeng kumuha ng mga taong magaling lang magsalita, kundi ang mga taong handang matuto ng kasanayan. Ang mga apprentice. Hindi pwedeng masyadong baratin ang sahod nila. Payag ako. Hindi pwedeng lokohin ang mga customer dahil lang wala silang alam. Hindi iyan simpleng kondisyon lang. Iyan ang pinakabatayan. Jiang Ye. Nagdala ako ngayon ng 5 milyong pisong panimulang puhunan. Kahit ang Tianxinglong ko noon ay hindi naging ganyan kayaman. Magkakaroon na talaga ng malaking shop ang Backstreet. Para sa unang shop, mag-i-invest ako ng 5 milyong piso. Mapupunta sa iyo ang technical shares. Si Wanqing ang mamamahala sa pananalapi. Si Master Liu naman ang hahawak sa pagsasanay. Sa loob ng 3 buwan, simulan at palakihin natin ang after-sales service station dito sa bayan. Bakit hindi ka nagsasalita? Xiao Jiang, pumayag ka na. Nga, kapag lumaki na ang negosyo mo, hindi na natin kailangang matakot na maloko kapag nagpapagawa tayo ng gamit sa susunod. Sige, pumapayag ako. Boss Jiang, magsalita ka naman kahit konti. Hindi ako magaling magsalita ng mabubulaklak na salita. Sa susunod, hindi na ninyo kailangang matakot na maloko kapag nagpapagawa kayo. Kapag naayos namin ng mabuti, doon lang kami maniningil. Kapag hindi maayos, sasabihin namin sa inyo ng malinaw. Kung ano ang dapat palitan, isusulat namin ng malinaw. At para sa mga hindi naman kailangang palitan, walang sinumang makakapagpabayad sa inyo kahit 1 sentimo. Napakahusay talaga. Nagsimula na nga talaga si Aye.
Chen Hui. Huminto ka dyan. Tay. Ano yung tinatago mo sa dibdib mo? Wala po ito. Magsalita ka. Nagsugal ka na naman ba? Hindi po. Tumingin ka sa akin habang nagsasalita. Hindi nga po. Ilabas mo yan. Tay naman. Huwag po kayong sumigaw. Sinabi ng ilabas mo yan. Ilang starter lang naman ito. Ilang starter lang pero isiniksik mo sa loob ng damit mo. I-de-deliver ko lang po ito. Kanino mo i-de-deliver? Sa timog ng lungsod. Saang bahay doon? Hindi ko na po maalala ng malinaw. Kahit kung saang bahay hindi mo maalala. Anong i-de-deliver mo niyan? Tay, magsabi ka ng totoo. Nagsugal ka na naman ba talaga? Hindi nga po. Tumingin ka sa akin at magsalita. Hindi nga po talaga. At nakuha mo pang magsinungaling sa akin. Papa. Nagsugal ka na naman. Konti na lang sana. Talaga, konting-konti na lang. Anong konti na lang? Konti na lang para maubos mo ang laman ng bodega ni Jiangye. Mababawi ko rin naman. Mababawi. Gagamitin mo ang mga piyesa para bumawi. Itataya mo ang tiwala ni Jiangye para bumawi. Itataya mo pati ang natitirang dangal ng tatay mo para lang manalo. Papa. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mong sasabihin kay Jiangye. Ngayon ka pa talaga natakot. Huling beses ko na talaga ito. Hindi ka ba nadidiri kapag naririnig mo ang sarili mong sinasabi? Papa. Pinipilit nila ako. Sabi nila kapag hindi pa ako nagbayad, gagawa sila ng gulo sa tapat mismo ng opisina. Kung ganoon, pumunta ka sa presinto at doon ka magpaliwanag. Hindi ako pwedeng pumunta roon. Katapusan ko na kapag pumunta ako roon. Matagal ka nang tapos. Dinadamay mo lang ang ibang tao sa kabulukan mo. Pero papa kita. Ako ang tatay mo. Pero hindi ako ang basahan sa ilalim ng sugalan mo. Papa. Papa, nakaluhod akong nagmamakaawa sa iyo. Huwag kang lumuhod. Walang kwenta ang pagluhod mo ngayon. Magbabago na talaga ako, promise, magbabago na ako ngayon. Chen Hui. Ganyan ka rin umiyak 3 buwan na ang nakakalipas. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko noon. Pero ngayon talagang mapipigilan ko na ang sarili ko. Pero hindi mo na naman napigilan. Papa. Ibalik mo na ang mga gamit doon. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Naibenta ko na ang iba doon. Anong sinabi mo? Naibenta ko na. Gaano karami ang naibenta mo? 20 thermostat. 30 starter. Ilang kahon ng mga fuse? Chen Hui. Hayop ka talaga. Tay, mababawi ko rin po yan. Saan ka kukuha ng pambayad? Susugal pa ako ng isa pang beses ngayong gabi. Gusto mo pang sumugal? Kapag hindi ako sumugal, wala akong pambayad. Kapag nagpunta ka doon, makakabalik ka pa ba? Tay, pakiusap po, huling beses na ito. Tay, huwag na po kayong magsalita. Tay, tulungan niyo po ako sa pagkakataong ito. Aalagaan ko po kayo balang araw. Hinding-hindi na po ako susugal. May kinabukasan ka pa ba? Meron, basta huwag niyo lang sasabihin kay Jiangye. May kinabukasan pa ako. Tay, tulungan niyo po ako. Chen Hui. Ibalik mo ang mga natitira. Yung mga naibenta mo na, gagawan ko ng paraan. Salamat po, Tay. Huwag kang magpasalamat. Hindi kita inililigtas. Sinasamahan lang kitang pumunta sa impyerno. One King. Isara mo ang pinto. Sige po. Chen Hui. Boss Jiang. Saan ka pumunta? Nag-deliver lang. Saan mo hinatid? Sa timog ng lungsod. Kanino doon? Nakalimutan ko na. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Nakalimutan ko nga. Nasaan ang mga paninda?
Na-deliver ko na lahat. Sino ang pumirma? Wala sa bahay ang customer. Kung wala sa bahay ang customer, kanino mo ibinigay ang mga gamit? Iniwan ko sa tapat ng pinto. Saang pinto? Chen Hui. Kuya Jiang, tingin mo ba tanga ako? Hindi po. Thermostat. 20 piraso. 30 starter. 3 kahon ng fuse. Nasaan na ang mga iyon? Hindi ko po alam. Eyi. Alam mo ba? Hindi ko alam. Huwag mong iiwas ang tingin mo. Hindi ko talaga alam. CJ. One King. Tumawag ka ng pulis. Teka, huwag. Huwag kayong tatawag ng pulis. Huwag kayong tatawag ng pulis. Akala ko ba hindi mo alam? Nagkamali po ako. Saan ka nagkamali? Kinuha ko po. Para saan mo kinuha? Ibinenta ko. Para saan ang pera? Magsalita ka. Ipinangsugal ko po. Jiang Ye, hindi ko po sinasadya. Hindi mo sinasadya. Sadyang sanay na sanay ka na. Gusto ko lang naman sanang mabawi ang pera ko. At mabayaran ang mga utang ko. Ayoko nang palaging minamaliit ng mga tao. Kaya ninakaw mo ang mga piyesa ko. Babayaran ko naman po. Anong ipambabayad mo? Magtatrabaho ako para mabayaran ko kayo. Kahit nga pag nanakaw hindi mo mapigilan. Saan ka kukuha ng pambayad? Kumpanya ang ninakawan mo ngayon. Sa susunod baka bahay na ng kliyente ang nakawan mo. Hindi po. Nangangako ka. Nangangako po ako. Kuya Jiang, bigyan niyo po ako ng kahit isang pagkakataon. Binigyan na kita ng 3 buwan. Iba po ngayon. Anong pinagkaiba? Ang pangako mo ay mas walang kwenta pa sa sirang kapasitor. Ye! Huwag mo muna sanang i-report sa pulis. Alam mo na pala noon pa. Kagabi ko lang nalaman. Bakit hindi mo sinabi? Lumuhod siya para magmakaawa sa akin. Sabi niya ito na ang huling beses. Chen Guangde. Ang pinakamahalagang bagay na meron kayong mag-ama ay ang salitang huling beses. Iisa lang ang anak ko. Iisa lang din akong anak ng mga magulang ko. Noong kinurakot mo ang parte ko sa kita natin noon, bakit hindi mo naisip yan? Iisa lang din ang tatay ng pamilya ng biktima. Bakit hindi mo naisip yan noong gumamit ka ng mga murang piyesa? Tama na. Huwag mo nang sabihin yan, Jiang Ye. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag kang magmakaawa sa akin. Luluhod ako sa harap mo, kahit lumuhod ka pa. Walang silbi yan. Hindi pwedeng lumambot ang batas dahil lang sa pag-iyak mo. Kuya Jiang, susuko na po ako sa pulis. Huwag mo nang sisihin si Papa. Huwag mo akong tawaging Kuya Jiang. Noong ninanakaw mo ang mga piyesa ko, hindi mo naman ako itinuring na kuya. Tinatanggap ko po ang kasalanan ko. Chen Hui. Pagpasok mo sa loob. Huwag ka nang magsugal ulit. Pa. Naririnig mo ba ako? Huwag ka nang magsugal. Opo, naririnig ko. Kung talagang magbago ka habang nasa loob ka. Huwag mo na akong ipahiya ulit. Pa. Patawad po sa iyo. Hindi sa akin ang pinakamalaki mong atraso. Sino po pala? Sa mga taong niloko mo. Kay Jiang Ye. At sa sarili mo rin. Mamang pulis, ano po ang mangyayari sa kanya? Kailangan pang kwentahin ang halagang sangkot dito. Pagnanakaw at pagbebenta ng mga gamit ng kumpanya. Kasama na rin ang pera sa pagsusugal. Kaya dadaan ito sa tamang proseso ng batas. Maaari ko po bang bayaran ang danyos? Maaari mong bayaran ang pinsala. Pero hindi niya matatakasan ang kanyang pananagutan.
Ay ye. Umalis ka na rin. Saan pa ba ako pupunta? Problema mo na iyon. Ako, pwede ko bang bisitahin ang mga magulang mo sa susunod? Hindi pwede. Lumambot ba ang puso mo? Hindi. Iba ang tunog ng boses mo. Hindi sa kinakaawaan ko siya. Ano pala? Pakiramdam ko lang kapag ang isang tao ay nagkamali hanggang dulo. Sa huli wala man lang matitira para pagalitan siya. Paano naman si Chen Hui? Idadaan sa tamang batas. Babayaran ang dapat bayaran at haharapin ang hatol. Paano naman kapag nakalabas na siya? Kung talagang magbago siya. Kapalaran niya iyon. Pero kung hindi, ganyan talaga ang tadhana niya. Paano naman ang kumpanya? Siya sa atin ang bodega. Baguhin ang proseso. Ang pagpasok at paglabas ng mga piyesa. Dapat may pirma ng 2 tao. Mag-imbentaryo araw-araw. Walang sinumang pwedeng lumabag sa patakaran. Sinaksak ka sa likod ng sarili mong tao. Kaya kailangang mas maging mahigpit ang mga patakaran. Dito na lang sa kwartong ito. Meron pa bang iba? Meron, mas mahal ng 100. Sige dito na lang. Kayo na ang magbabayad ng kuryente at tubig. Ang banyo paglabas mo kaliwa lang. Huwag kang mahuhuli sa pagbabayad ng renta. Naintindihan ko. Chen Hui. Sa pagkakataong ito si Papa, hindi na talaga kita kayang pagtakpan.